yung inyong command center, yan ay nakakonect sa iba't ibang LGU. I'd like to acknowledge the presence of Senator J.D. Ejercito. Para kapag halimbawa nagkaroon ng banggaan, tatawag yung motorista sa inyong hotline and then kayo na ang babato sa pinakamalapit na police station o pinakamalapit na LGU Traffic Enforcement Group na para rumisponde. At yun na nga, letratuhan, kunin yung insurance, and then patabi na agad yung nagsagian. Mr. Chair, actually sa command center namin may NCRPO, may QCPD, may HPG. Kasi nandun na rin po sila. Minsan sila rin na pumatawad. Ba't umabot ng 30 minutes? Pag rush hour po talaga, mismong police na traffic din po. So, let's say hindi sa EDSA, let's say sa ibang parte. Ba't inabot ng 30 minutes? Sabi natin sa Quezon Avenue. Yung sa akin kasi, sir, na-encounter ko na yan eh. I was a victim as well. Na sabi ko, ano tong bottleneck na to? Pagkabahaba, I think it took me almost 40 minutes. I got stuck in traffic. Talagang usad pagong. Pagdating ko doon sa lugar na kung saan nagkaroon ng bottleneck, ayun lang, konting sagi lang. Yung isang kotse nasagi ng delivery van. 40 minutes. Paano natin maiwasan yun? Kaya yun nga po ang ginawa namin. We coordinated and we drafted a MOA with the Insurance Commission para po hindi na mag-antay sa police. Mismong MMDA, may ano na po kami, template sa, ang tawag po namin is Traffic Incident Investigation Report, which the Insurance Commission will also honor for, pagdating po sa mga insurance claim para maalis ka agad yung mga ganong bara sa kalsada, because it would really take more than 30 to 40 minutes yung sa likod na maabala ng traffic for a single incident po ng mga sagian. And most of the vehicles naman ho natin covered ng insurance, and kapag na-approve po na napirmahan na yung MOA ng MMDA with the Insurance Commission, that would be a huge help sa mga ganong klaseng Sige, incident. napirmahan na po. Halimbawa, after na mapirmahan na yung MOA ng Insurance Commission and MMDA. Pero kung yung response time din ng mga taong pupunta doon sa accident site ay abutin din ng half an hour, baliwala din. Mas marami po kasing enforcer na nasa on the ground. Bawat how many meters may tao kami. Unlike kung mag-aantay pa po ng police from the traffic bureau na So, pupunta ibig dun sa sabihin, incident. allowed yung mga traffic enforcer on the ground, yung mismo nandun sa kalsada, Yes. na Gumawa ng traffic incident investigation report. and then after that, That would be the basis. alisin Yes. agad yung Kasi may system po kami na doon na lang po pwedeng picturean, tapos papipirman, pipicturean yung license ng involved parties. Then we don't need to wait for the police, and it could be used for insurance claim, Mr. Chair. Tapos na po yung ako mismo nag-draft ng with the legal of Insurance Commission, and we're just awaiting for the final MOA of MMDA and the Insurance Commission, and that would be a huge help for us. Thank you, sir, Attorney Nunez. Thank you, Mr. Chair. Follow-up lamang ito sa mga pulis naman. Pag nagkaroon ng banggaan, disgrasya, at merong nasaktan, yung nasaktan ay dinala sa ospital, at ang ginawa ng pulis, pinag-areglo, madalas mangyari ito, at marami na ako natanggap na sumog ng ito, pinag-areglo yung biktima o kamag-anak ng biktima at saka yung nakabangga. Ano ba ang procedure ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital? Kasi ang nangyayari nito, your name is Colonel Alejandro, no? Okay. Ang nangyayari, kadalasan, yung pong nakabangga, nakapatay, mangangako at langit at lupa, sabihin, sige akong bahala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige. Pupunta sila sa police station.
yung pulis pa ang gagawa ng agreement. And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, napako. So PNP, ano bang procedure kapag sa isang aksidente, especially kung merong nasaktan na ospital man o namatay? Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat. In that case, sir, in the PNP, we do not tolerate investigators to settle sa police stations. Pinipilit namin siya na conduct ng investigation and we will file the case. Let the court decide kung sino yung kung may kasalanan at kung mag-areglo kasi sila, sir, it's up to the victim and the respondent naman yun, sir. Basta ang importante, sir, mapailan ng kaso ng pulis. Hindi namin sa tinotolerate within the station level pa lang inaareglo na, sir, yung case. Yun lang, sir. Opo, pero madalas mo mangyari yun. So, paano natin maiwasan? In fact, I think a couple of weeks ago, may lumapit sa akin na ganun yung reklamo na pinag-areglo sila ng pulis sa barangay and then hindi tinupad yung usapan kaya lumapit sa akin dahil walang pambayad sa ospital yung biktima. Meron ba kayong sanction dyan? Meron ba kayong parusa? Yes, sir. All the investigators na gumagawa ng ganun, sir, may sanction sila administratively, sir. And kung may ma-find out kami, sir, na doon pa lang sa level nila, sir, nag-aareglo, we will file administrative cases among the investigators, sir. I'll show you a video, Colonel. Yung taong pumunta sa akin sa programa ko para magreklamo. Can we show the video, Comsec? Kung wala pa yung video, sige. Nay, tama ho yung pagkakwento sa akin na aksidente nga, nasagasaan, and then dinala sa presinto, nakasagasa, at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng pulis. Kaya napapirma po. Sinong pumirma na hindi na magkakaso? Ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng hospital, tuloy ko ang kaso. Walang nangyari. Iniwan kami sa ere. Nagtatago na po ngayon yung nakasagasa. Yes po. Ito na, Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po papirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami dun sa barangay. Sino tong stupidong pulis? Investigator Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at pinapasa kayo sa barangay. Yes po. Kasama niyo rin si Libranda sa loob ng barangay, di ba, Nay? Opo, Doon kasama din po siya. Tapos yung paglabas ng sasakyan niya saka yung driver, silang dalawa, hindi na kami kasama. Sila magkasama doon sa office nila. Tapos kayo sa labas. Opo. Pangising-ising na siguro si Libranda pagkatapos. Siguro baka may hawak ng envelope. Sargento Libranda, bakit ka nagipag-usap sa suspect sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas? Hindi po, Senator. Ibibigay ko lang po yung susi. Hindi pa ako nagpag-usap. Kasi kukunin po nila yung sasakyan. Di mo na sana pinapasok sa opisina mo para hindi ka na pag-isipan pa. Pasensya na po kayo kung nagkamali po ako doon. O kaya nga, next time kasi sir, pag ganon, wag mo pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga biktima ay nasa labas. You have to be transparent. Otherwise, pag-isipan ka. Yes po, Senator. Kami last minute pa. Colonel, Alejandro, nakita niyo po yung video. Ano pong opinion niyo? Sir, on the part of the PNP, sir, malaking pagkakamali po yun, sir, na makipag-usap dun sa, especially katulad nga po nung sinabi ninyo, na personally kinausap niya yung complainant, yung respondent, yung nakabangga. Supposed to be, kung gusto niyang kausapin, with the presence of also of the victim para alam nila yung pinag-uusapan. Tama po yung sinabi niyo na pag-iisipan talaga siya. Kahit po kami, kung gano'n ang ginawa niya, papasok din sa isip namin na siya yung inareglo. In that case po, hindi namin tinotolerate yan sa PNP hierarchy. Kung may pagkakamali po yung police and we will file appropriate charges against them. So I would like you to file appropriate charges dito sa police.
Yes, sir. Kukunin po namin yung names and we will give you feedback. Papalo po namin yung case nito. Thank you, sir. Thank you. Dito yung ating complainant, si Sir Ryan Lloyd Colonna and Ma'am Abilina Sanchez. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. So, na-trace natin ba yung nireklamo ninyo? Natunto na ho ba? Pomsec? Ano nga yung mikropono? Would somebody assist them? Wala ba mga taga-ano rito, Senate? Wala pang balita sa amin po kung na-trace na sila. Wala pang balita. Wala pa. So, Colonel, Yes, sir. ano pangalan ulit ng pulis? Hindi, lalaki yung pulis eh. Libranda. Merlin Librand. Merlin, lalaki yun eh. Di ba? PSSG. Libranda. Libranda. Yes, sir. Ang gusto ko po, Colonel, itong si Libranda ang gumawa ng paraan para matunto niya kung nasaan na itong inireklamo na Ma'am Abilina and Sir Ryan. Dapat matunto niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Di ba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours, itong pinakawalan niyang nakadisgrasya dito sa mga complainant, then isanction mo siya agad-agad. Merlin Libranda, pero lalaki to, tama? Yes, sir. Ma'am Abilina, tama ba yung paring pagkaalaala ko na pati yung sasakyan ninyo na kayo na ngayong na-aksidente ay in-impound, pero yung sasakyan nung nakabangga hindi in-impound? Ganun nangyari. Yung yung motor na sinakyan ng anak ko, nilagay daw doon sa outpost. Dinala sa outpost. Opo. Pero, Tapos, pero yung nakabangga yung nakabangga doon sa police station. sa police station, Opo. in-impound Pati pareho. yung driver. Opo. Okay. Pero yung nakabangga, pinakawalan, wala, hindi man na nakulong. Nasaan po ngayon yung... Ngayon, sir, nung una, pumunta sila sa amin na makipag-ariglo sila. Kasi yung asawa daw niya nasa police station. Hindi daw pakawalan. Kung hindi kami makipag-ariglo. Ang amin naman, siyempre, ignorante kami. Dahil wala kaming walang kami. Sabi niya, sasagutin daw nila yung mga gastusin sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko, sasagutin nila lahat. Di ako naman, siyempre, nag-apas din ako na maano yung anak ko. Umuo ako pero wala kaming Sabi ng pagkatapos yun, pumunta kami doon sa barangay. Doon kami nagkasulatan na mangako siya na sasagutin niya lahat ang gastusin sa barangay, sa hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko, kung hindi tutuparin yung pangako mo, tuloy ang kaso. Okay. Yun. Kumusta na po yung anak nyo? Yung na-disgrasya. Anak nyo ba yung na-disgrasya? Naku po, Okay. Kumusta na po siya? wala na po. Patay na. Oh, Nilibing. okay. Nakikiramay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbayad din sa ospital? Magkano po binayad nyo sa ospital? 600 plus po. 600,000. 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... Opo. O kayo po nagbabayad. Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, Colonel. No? Oo. Kung hindi nga, seryoso. Bayad na wala na Sinagot ko na Kung hindi, papasagot ko sa inyo dyan sa PNP. Ito nga yung ginagawa namin batas na this time, pag nagkamali yung ating traffic enforcers, yung ating mga otoridad sa pag-apprehend ng mga traffic violators at nagkaroon ng pagkakamali tulad nito, magbabayad, mananagot.
Di ba? Paano kung hindi ko siya tinulungan, mababaon siya sa utang, 600,000 pesos, tapos paano yung papapalibing and all. Tapos nga nagtatago na ito may-ari, itong Charmaine Manansala. Sampan niyo ng kaso to LTO, show cause order. Yes, Mr. Chair. We'll coordinate to get the details, Mr. Chair. I-show cause order itong si Charmaine Manansala. Sure. And then sa HPG, meron ba tayong taga-HPG dito? HPG, Mr. Chair, Police Colonel Joel Kasupanan po. Chief Colonel ng Kasupanan. Special Operations Division. Thank you, sir. Highway Patrol Group, sir. Very good. Kayo talaga eksakto ang gusto kong makausap ngayon. Mag-issue po kayo ng alarma sa sasakang ito. Kasi nakapatay ito eh. I want you to issue an alarm for this vehicle na para all points bulletin, LTO, MMDA nandito. Kayo na po siguro sa HPG makipag-coordinate sa lahat ng traffic agency pati sa mga LGUs, traffic enforcement group na LGUs, mag-coordinate kayo. Gusto ko maalarma itong sasakyan, yung plate number. Ano yung plate number? Ito? And then, yung driver, LTO, I want his license suspended or even canceled or revoked. Gusto ko ma-revoke ang lisensya ni Shem Areglado. And then itong, what's the plate number? Toyota Fortuner Black and Ito, para sa kalaman ng publiko, ito po yung plate number NEJ6228. NEJ6228. Black na Toyota Fortuner. One more time. Black na Toyota Fortuner NEJ6228. So magpalabas po kayo ng alarma para sa akin ito. LTO, MMDA, HPG. Sa LTO, di ba meron kayong traffic enforcement group? Kung tawagin ay tawag? Meron po kaming traffic adjudication service, Mr. Chair. Hindi adjudication. Yung nagpapaalarma, yung manguhuli dahil naka-alarma. We have the law enforcement service, Mr. Chair. We will put the vehicle under alarm, Mr. Chair. Okay. Sige. Meron kang gusto sabihin, si Senator JV Ercito, would you like to make a statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Maganda ho itong inyong prioritize itong Fair Apprehension Act. No? Alam ko si Colonel Bosita, si Congressman Bosita rin nag-file sa House. No? Ang tanong ko lang siguro, madalas din nangyayari ito, nagko-complain sa inyo, Mr. Chair. Tanong ko lang sa PNP, ano yung patakaran? Halimbawa naman, kasi madalas parang nangyayari pag halimbawa rider, motorsiklo na-involve sa aksidente, pag namatay kahit na hindi kasalanan nung driver na nakabanggaan, kinukulong ka agad, Mr. Chair. Halimbawa, sumalpok sa truck. No, halimbawa, lasing yung rider. Kadalasan nangyayari kasi nangyari po sa amin to, Mr. Chair, yung delivery truck namin ng yelo. Meron kaming negosyo. Nakaparada lang, nagbababa ng delivery. Binangga nung nakainom na nakamotor, namatay yung nakamotor. Agad-agad kinulong ka agad yung driver ng truck. Opo, madalas nangyayari yan eh. Parang nangyayari kasi, Mr. Chair, kaya gusto kong malaman anong patakaran, ano ang polisiya na kapag ba namatay yung isang na aksidente, automatic ba yung kabila kukulong ka agad? Sige, anybody from the PNP. Kasi pwede natin isama ito, Mr. Chair. Very unfair din po kasi ito. PNP, you're now recognized. Colonel Alejandro. Sir, thank you sa magandang katanungan, sir, JB, sir. Actually, sir, yan din po yung nasa napupuntang dilema sa PNP, sir. I was also I've been a chief of police of other provinces, municipalities. Naging yan din po yung
problema namin. Hindi rin po namin alam kung may batas ba tayo na nakakasanksyon na pagka vehicular accident at namatay yung nakabangga, automatic ba na kahit nakasalanan niya, hindi natin siya isasanksyon. Ang nangyayari po kasi, usually, pag may namatay na involved na tao na, kinakasuhan po kaagad ng PNP. Yun po yung nakalakaran na nung araw pa. Kaya nga po ito siguro, itong batas na ginagawa po ninyo ngayon, pinasa nyo po, sana po ma-address din yun para po maalis na rin yung burden sa PNP, para po yung decision na mag-file ng case para dun sa mga nagkasala ay mawala na rin po. Kasi ang nangyari nga po, yung mga walang alam-alam na nakaparada lang ako tapos bigla akong binangga, bigla naman ako yung nagkaroon ng kasalanan. May nakakwenta po kasing judge dyan, sabi niya ay namatayan tayo kaya kailangan natin automatic na mag-file tayo ng case. Yun lang po ang advice sa akin noon. Kaya ang naging kalakaran po ng PNP, pagka may na-involve na po na tao, automatic na sinasampahan po ng case yung driver na hindi na yung buhay. Kasi yung namatay po kahit nakasalanan niya, yun nga po ang nagiging problema. So talagang no, medyo Mr. Chair, magandang ma-discuss natin to because it's also unfair, no, for drivers who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong kasi po may namatay tulad nung alam ko may sumalubong sa express sa Skyway ba yun, di ba? Naging kasalanan, sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung nasa tamang daan. So I think Mr. Chair, if we can probably have yung maganda to, no, fair apprehension, pero itong detention, we have to prevent detention of motorists that are not responsible. Kasi meron ng mga CCTV ngayon. Kung halimbawa naman may katunayan o may katibayan na hindi niya kasalanan, kawawa naman Mr. Chair kung ikukulong yung driver na wala namang kinalaman. Siguro si Congressman Busita, ito yung dati ng police. Ano pong masasabi niyo dito? Tsaka DOJ probably, Mr. Chair, kung shed light on this. Thank you, Mr. Chair. Honorable Senator JB, sir, thank you. Without bias, Mr. Chair, marami kasing pulis na tamad talaga magtrabaho. Sinasampa ng kaso, mayroon kasi silang reasoning na bahala na ang korte mag-decide. Pero nung ako, Mr. Chair, nasa HPG at nakita ko na yung mismong namatay ang may kasalanan, hindi man ako nagdidikta, pero ina-explain ko, Mr. Chair, both party. So, dapat po, ganun ang gawin. So, in the case na wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiyansa, kasuhan ang pulis. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like, yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear. Nag-counterflow yung rider do sa Skyway. So kung gagamitin po ng police, ng HPG particular, yung nagkandak na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Meron tayo ditong taga-DOJ. Okay. See, I'd like your opinion dito sa pinag-usapan natin. Your Attorney Albert Ignatius Aragan II. Okay. Doon ako na medyo nabulabog sa sinabi ni Senator JV. Nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit, nasa tamang parking, tapos meron isang motor, lasing, binangga niya yung truck, namatay siya. Bakit kailan makulong ng driver? In the first place, hindi naman siya moving. Nakaparada lang siya doon. So, anong stand ng DOJ tungkol dyan, sir? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Probably, Mr. Chair, the detention was more of a preventive while the police officers were determining the liabilities and to determine if to file the complaint before the prosecutor, Mr. Chair. But upon determination that the
the driver is not liable, they should release the if they are not going to file the case, they should release the driver, Mr. Chair. What happens kung yung kamag-anak nung namatay nakakita ng butas at sabi magpa-file ako ng kaso. So aakyat sa korte, so naka-hold itong inosenteng driver sa kulungan until na hindi siya makapagpiyansa. Sir, when the case is filed before the prosecutor, sir, the prosecutor will determine if indeed there was a crime which took place, and whether or not the accused is probably there's just the probability that the accused may be probably the perpetrator of the crime, Mr. Chair. So Release for further investigation. Release for preliminary investigation. Ang mangyari. sir, if the driver is imprisoned, sir, kailangan po magpiyansa before the court para po ma-release, sir. Kakawawang nga, dun sa kaso ni Senator JB, yung driver nananahimik, nakaupo sa kanyang truck habang nagdidiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista sumalpok, ba't kailangan makulong? Mr. Chair, if you with your indulgence, siguro tanong natin ulit si Colonel, kanina sumagot siya kanina, parang yun yung dilema nyo no? Na talagang pag binamatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong ninyo yung other party. Parang yun na ang naging patakaran ng PNP. So ito yung mga hinahanapan natin ng solusyon para mapagtulungan namin ni Senator Tulfo kung makapag-file kami ng parang unfair detention of motorists who were not really responsible for the accident. Sige, para lang magkaroon maliwanagan kami na ganun po yung dilemma talaga. Before you answer that, Colonel, sorry, Senator, balik muna ako kay Attorney Aragan kasi ang ending noon may pa-file ng police, dadali ng police sa piskalya yung pong motorista or yung pong driver na ikukulong nila kahit walang kasalanan. Ano po yung sa tingin nyo na gagawin namin batas o paano po namin i-craft yung batas na para katanggap-tanggap naman sa DOJ at hindi na po magkaroon ng abala sa side ng taong inosente naman? Your Honor, just to add to the previous question, it is also possible, Mr. Chair, if while the prosecutor is investigating the case, the driver may be released if there's a need for further investigation, Mr. Chair. Okay, mabalik tayo sa kay Colonel. So, wag ko na ulit-ulitin, yung sa senaryo ng sinabi ni Senator JB. Ano ba dapat ang gagawin ng pulis para magkaroon sila ng guidance? Para yun ang gagawin namin batas para sa inyo dyan sa DOJ. Mr. Ano Chair, pwede? Mr. Chair, upon arrival of the police officers at the scene, they should immediately conduct and determine as to whether the driver is Kung sino may kasalanan? probably yes, Your Honor. Okay. Pag na-determine ng pulis, halimbawa, na walang kasalanan yung driver Yes, Your ng Honor. truck, in this case, sa case po ni Senator JV na binanggit. So, anong gagawin ng pulis? May namatay. Your Honor, they should release if they find that the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you're saying? Yes, Upon investigation, the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong. yes, Mr. Chair. Yun po Okay. dapat, Mr. Chair. Colonel?
Sir, kung ganun lang din ang kwan ng DOJ, sir, mas maganda rin sa amin yun on our part. Kasi sa kanila rin kami nagre-rely, sir, especially pag may mga biktima kami, sir. Kasi pag kami namatayan na, yung family ng victims, sila yung nag-i-insist talaga, sir, na maging complainant. Siyempre, kung hindi naman kami mag-a-act doon sa complaint ng mga aggrieved parties, kami naman din, sir, yung magkakaroon ng accountability. So, ang ginagawa namin, sir, ipapile namin, and then, yun nga po, sir, katulad yung sabi ni Sir Busita na let the prosecutors or the court decides whether or not yung suspects ay talagang accountable for his mistakes. And one thing more, sir, isang i-clear ko lang, sir, example, sir, yung bawal tumawid, sabi niya, hindi siya pedestrian lane, hindi siya walang tumawid ng tao. Yun para sa mga motorista lang, sir. Pag may tumawid pa na tao, sir, at nabangga, just the same, sir, the same case din yun, sir, na walang kasalanan din yung driver, yung pero the same, sir, pinapailan pa rin namin ng kaso for negligence. DOJ? Yun din, sir, yung isang tanong ko sa DOJ. Yes, alam mo dyan sa EDSA nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay. And then merong talagang makulit, tumawid pa rin, nasagasaan, patay. DOJ, ano opinion nyo? Mr. Chair, despite the negligence of the victim, titingnan din po kasi yung conduct ng driver, Mr. Chair, kung siya po ba ay exercising the required diligence in driving, Mr. Chair. So, well, sa part po ng police, they are investigating, gathering facts, Mr. Chair, and kasi sa level po ng police, Mr. Chair, if there is a certain involvement, they would file the case, Mr. Chair. Sir Chair. Go ahead. Siguro in aid of legislation, no? Kasi at least nakita na ni Sen. Rafi Tulfo, dilema ng pulis to. No? Sinabi nyo kanina, Colonel, na naging standard na talagang pag may namatay, ikukulong yung isang party. Paano po ngayon? Mr. Chair, may mga CCTV na, may mga onboard ka dashcam na. Siguro sa DOJ, tanungin natin, help us craft this law, na kung may proof of non-accountability, kumbaga, kitang-kita sa CCTV, na kasalanan po talaga nung walang kasalanan itong driver, no? Hindi lang motor, minsan may mga kotse rin nagka-counterflow. Halimbawa, may proof of non-accountability. Pwede ba yun na that moment na pinakita na talagang walang kasalanan, merong on-board or dashcam, CCTV na nagpapatunay na walang kasalanan po itong hindi namatay, pwede bang i-release ka agad? Help us craft laws kasi narinig natin, Mr. Chair, sa kay Colonel mismo sa PNP na dilema sa kanila no? Na ganito nangyayari. Sige, pwede, attorney. Go ahead, attorney. Yes. It's possibly po, Mr. Chair, because kung malinaw po na walang involvement yung driver, Mr. Chair, dapat po na hindi na siya kasuhan, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, pagdating din po sa prosecutor's office, i-dismiss din naman po, Mr. Chair, kung makikita na wala talagang involvement yung Mr. Chair. Tama po yan, Attorney Albert. That's why we're here. Para paggawa namin ng batas. Kasama kayo siyempre sa technical working group kung paano kami makakraft Mr. Chair. na in a way maging fair to everybody. Congressman Busita, I would like to acknowledge the presence of Mr. Mar Balbuena of Manibela. Mamaya, pwede kayo magbigay ng inyong opinion or inyong usual problema na naharap ng inyong mga drivers sa kalye. Kasi nung topic dito, Mr. Balbuena, kapag sila ay ina-apprehend, anong usually? Congressman Busita, you may go. Yes, Go thank you, ahead. Mr. Chair. Mr. Chair, na ano ko lang po yung nabanggit ni Honorable Senator JB na katulad po nitong fair traffic apprehension,
At tinitingnan po natin dito, Mr. Chair, kapag mali yung apprehension ng police or ng enforcer, nag-contest yung motorista, patawa ng kaparusahan yung police or yung enforcer. So doon po sa idea ni Honorable Senator JB, tamang-tama po kasi. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterflow yung motorsiklo sa Skyway. Ikinulong pa ng pulis at kinasuhan yung driver ng Innova. So, pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng pulis, para maging accountable sila, responsible, dapat po isama din dito na sila ay patawan ng kaukulang kaso, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. Sige, pagbigyan natin si Mr. Mark Balbuena.